Isang hindi inaasahang pangyayari ang halos nagpabago ng direksyon ng aming plano. Isang simpleng pagkakataon na naging simula ng mas malaking misyon. Habang inaantay naming lumaki at mamunga ang mga pananim na talong, wala talagang sa plano na mag-buy and sell tayo ng nyog at kopra. Ang nais lang sana namin ay harvest muna ang sariling nyog mula sa bundok para may pandagdag na kita at mampasweldo sa mga tao. Pero isang araw, may pinarahan akong mga kulong-kulong na dumaan madalas sa area namin. Pagod na pagod at halos wala ng lakas. Parang pasan niya ang buong mundo habang pilit na dinadala ang mga nyog para lang may maipain sa kanyang pamilya pag-uwi ng bahay. Kahit wala pa kaming market, tinapatan namin ang presyo sa bayan dahil alam naming malulugi siya sa layo ng biyahe at mahal na transportasyon. Doon nagsimula ang hindi inaasahang journey namin sa kopra. Naghanap kami ng mga taong pwedeng mag-akyat ng nyog, maghatid, magbunod, magbiyak at magtanggal ng laman ng nyog bago ibabad sa bilad na halos 3 araw. Pagkatapos patuyuin, inipon namin ito at saka sinasako bago ibenta. Sa loob ng 3 araw, handa na ang unang batch na mahigit sa 300 kilos din kahit papano. First time namin ito kaya halong-halo ang emosyon, kaba, excitement, pagod at takot na baka mali ang naging desisyon. Pagdating sa pakiluhan, nakita ko ang mga veteranong manggagawa na dekada na sa trabahong ito. May awa sa puso ko pero kasabay ang paghanga sa simpleng kasiyahan nilang may iuwi kita sa pamilya. Nag-video ako habang nagtatanong tungkol sa quality standard para maabot ang maximum price. Napagkamalan pa akong veteranong vlogger pero ang totoo, gusto ko lang matuto. Nagbigay ako ng pang-snacks bilang pasasalamat at doon ko na-realize na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita kundi sa pakikipagkapwa. Nung nakabenta na kami sa trader, kahit first time ay nilakasan ko ang aking loob upang makipag-usap sa may-ari. Nagpaturo kung paano namin maipaganda ang kalidad ng kopra. Doon ko nakita ang malaking potensyal ng nyug industry. Ang bao ay pwedeng ginagawang uling na may shipment na ngayon papuntang China. Ang bunot ay ginagamit sa husk products at gardening. At ang kopra ay ang pangunahing sangkap sa mantika at coconut-based product na patuloy ang demand sa world market. Sabi nga ng mga matatanda sa pagninegosyo, minsan kailangan kang maging mabilis magdesisyon kahit padalos-dalos basta kumpleto sa research at may tamang pag-aaral dahil wala namang negosyong exempted sa risk. Kaya ang lagi kong sinasabi sa sarili ko at sa inyo mga ka-agri, use your coconut brain. Ibig sabihin nito, gamitin natin ang talino at diskarte na parang nyog, matigas sa labas pero may laman na mahalaga sa loob. Mag-isip tayo ng mas malalim bago kumilos, lalo na sa pagninegosyo. Sa ngayon, ang pinakamalaking hamon namin ay ang labor cost dahil may iba't ibang stages ang proseso mula sa pag-akyat, paghatid, pagbunot, pagbiyak, pagtanggal ng laman, pagbilad ng 3 araw hanggang sa dry sacking bago ibenta. Umaabot ito sa halos 60% ng total expenses kaya patuloy pa naming hinahanap ang tamang sistema para hindi malugi at manatiling sustainable ang negosyo. Mga ka-agri, may idea ba kayo kung paano pa natin mapaliit ang expenses? May technique ba kayo na mapabilis ang proseso pero hindi nababawasan ang kalidad? Paano natin mapapataas ang kita habang nadadagdagan din ang benepisyo ng ating mga manggagawa? Ang realization ko ay simple lang. Kahit maliit ang kita basta may tuloy-tuloy na pangkabuhayan sa lahat. Mas mahalaga yon sa pangmatagalang sistema. Sana ay patuloy tayong gabayan ng buong may kapal sa bawat plano para sa ating mga kababayan. Mga ka-agri, abangan nyo sa next video na ito ang susunod na mga development at mga hakbang natin kung paano natin ito susolusyonan at mapalakas ang kabuhayan ng ating komunidad.